Shabbat Shalom sa lahat po na ating mga kapatid at sa mga narito. At Shabbat Shalom din sa ating mga minamahal na mga nagsusubaybay ng ating mga pag-aaral sa ating platform. At ngayong umaga ay ating pag-aralan yung Parsha Vayakhel. Okay? At itong Parsha Vayakhel ay halos magkaparehas lang ito nung nakaraan nating Parsha Teroma. Halos inulit lang ito. Ito yun naman yung final implementation ng pagpapagawa ng tabernakulo. At sa nakalipas na Parsha ay mayroong tinawag na ang Panginoong Hashem na binigyan niya ng understanding and wisdom kung paano itayo yung tabernacle kasama yung mga furnishing at yung lahat ng mga kinakailangan doon sa loob ng tabernakulo dahil kung ating pag-aaralan yan ay napakahirap. Ilang taon na nating pinapag-aralan yan kahit tayo hindi natin kayang gawin. Okay? And so mayroon tinawag ang Panginoong Hashem to do that task, to build that tabernacle sa wilderness, at ang pangalan niya ay Bezalel, no? At alam po ba natin sa himala ng Panginoong Hashem kung gaano katanda na si Bezalel nung tinawag diyan? Sinong makakapag Tanda na? Ha? Ilang taon diyan si Bezalel nang siya ay tinawag para itayo yung Mishkan? Okay? Siya ay edad 13. Ilan? 13. 13? 13. So, makita natin na ang Panginoong Hashem ay Matapay na. hindi siya titingin sa edad ng tao, okay? Para i-put up ang kanyang wisdom. At makikita po natin bakit si Bezalel, no? Sino si Bezalel? Sino si Bezalel, no? At bago natin tingnan yan, para maunawa natin ng maigi yan, tingnan natin yung nakaraang parsya kung saan si Prophet Moshe, 40 days and 40 nights na nag-alay ng kanyang buhay sa Mount Horeb, no? Sa Mount Sinai, no? Para makipag-ugnayan sa Panginoong Hashem na maibigay yung tablet of stones kung saan nakasulat yung 10 mga kautusan. Okay? At nung ang mga mixed multitudes ay nagkaroon ng miscalculation doon sa 40 days and 40 nights, ay humingi sila kay Aharon ng Diyos na sasama sa kanila. Okay? So, dahil dito hindi na kayo nakarinig nung last time na lesson, ay ang nangyari ay during that miscalculation ng 40 days ay si Satan ay nagbigay sa harapan nila ng pangitain na si Prophet Moshe ay nakahang sa kanilang harapan na walang buhay. At ngayon ay kaya nga nasabi na according to the Torah ay bakit hindi pa bumabalik si Moshe. So according to the Midrash ay ipinakita sa kanila ni Satan na si Prophet Moshe ay lifeless. Okay? Kaya nga wala nang leader, no? Si Moses wala na. Kaya sa kanilang palagay ay hindi na babalik si Prophet Moshe. Okay? Kaya sabi niya, bigyan mo kami ng Diyos. Okay? So anong nangyari, no? Anong nangyari? Gagawin natin itong clear kasi mayroong mga message diyan na nakasulat sa text sa Torah na kahit si Aharon ay naging bahagi ng kasalanan ng golden calf. At bakit niya ginawa ni Aharon 'yon, no? Makikita natin yung mga points at ang kasal, ang mga kakamim ng mga Israelita, mga Hudyo ay nagtuturo ng angkop na kamalayan, kaunawaan sa patungkol dito para maintindihan po natin. So, dahil nagkaroon ng miscalculations doon sa pagbaba ni Prophet Moshe, ay gumawa sila ng
gintong guyang baka. Actually, mayroong power yung idol worship dito, no? So, anong nangyari? Ang ginawa ni Aharon, no, ay pinakulikta ang Mga lahat. mga alahas, no? Dahil alam ni Aharon, no? Matalino si Aharon, no? Mayroon siyang divine inspiration from Hashem, no? At nakita niya na para ma-delay yung kanilang pag-idol worship o kanilang mga expectation na mag-idol worship, ay pinakulikta ni Aharon yung mga alahas sa kanyang isip na, this is according to the Midrash, sa kanyang isip na yung mga babae ay hindi magbibigay ng kanilang mga Lahat. alahas. So, ito ay 3 weeks, no? 3 weeks nung kwan. And then, makita mo na napakadaling na nakalap yung yung mga kakailangan ng ginto. So, ang ginawa ni Aharon, no? Ang ginawa ni Aharon ay gumawa siya ng base kung saan yung altar, and then ang ginawa ay ang mga tao na nagbigay ng alahas, inihagis ito sa apoy, no, ni Aharon. At sinong mag-aakala na paghagis sa apoy ay biglang naganyo yung gintong baka, no? So, the mixed multitude, yung Erev Rab, ang nag-request ng kanilang idol worship to make a god, no? Na magkaroon sila ng partner, no? Actually, yung sa Hebrew na Shitof, ay yan nga yung tinatawag na gusto nilang visual. May visual sila. Dahil hindi na nila nakita si Prophet Moshe. Si Prophet Moshe ang visual aid of God, no, during their journey, and now they have seen that Prophet Moshe ay lifeless, so they wanted to have a visual aid na sumama sa kanila. So itong mga Erev Rab na ito, no, so kasama diyan actually dito makikita natin yung connection ni Bezalel, no, dahil kung kanino siya galing. Now si Aharon ay ganoon ang ginawa, no. Ang tanong naman ay, bakit ginawa yun ni Aharon? Oo nga, bawal yun. Bakit na ginawa? Bakit niya ginawa? May kasalanan ba si Aharon? Yung kanyang ginawa ba ay mas mainam sana kakarami? Nagkaroon ba ito ng Kelol Hashem or yung paglapastangan sa Panginoong Diyos? O ito ay nagkaroon ng Kiddush Hashem o galang or pag-ibig, pagbigay ng pitagan sa pangalan ng Panginoong Diyos? Ano ang ginawa ni Prophet Aharon? Maganda ba o hindi? So, sang-ayon sa Torah, sang-ayon sa kasal, ay mayroong kasabihan sa Tanakh na ang isang Kohen at isang prophet, no? Both Kohen and both prophet ay pinatay sa templo. Pinatay, no? Pinatay, no? Pag ganun ang ginawa ng mga Israelita sa isang Kohen na siya ay parehas ding Kohen at the same time prophet, pag pinatay siya sa templo, lifetime na, wala na. Stop na wala nang kapatawaran ang mga Israelita. There is no such thing as remission for the transgression of the Israelites. If a Kohen at the same time he is a prophet was murdered. So sa ganon, si Aharon, siya ay Kohen Hagadol, at the same time siya ay prophet. Kung ginawa ni prophet Aharon, yung ginawa ni Hor, no? Mamaya makikita natin yung connection ni Aharon, ni Moshe, ni Bezalel, no? Yung ginawa ni Hor na ninuno ni Bezalel, kung ginawa ito na nagkaroon ng Kiddush Hashem, na kahit mamatay siya, ibig sabihin wala nang kapatawaran yung gagawin na yon na pagpatay kay Prophet Aharon na ginawa nila kay Hor. Okay? So ngayon ay instead na ganon, ang ginawa ni
ni Prophet Aharon, he sacrificed his life for the sake ng whole nation of Israel, na hindi sila mahatulan eternally. Hindi sila magkaroon ng eternal punishment. Okay? To stop their existence. Kasi ang gusto nga ng Panginoong Hashem sa kanilang lahat, tipukin na silang lahat eh. At magkaroon na lamang ng new generation out of Moshe. Okay? So kung ginawa ni Aharon yung pag sacrifice ng kanyang buhay na hindi niya isinacrifice yung kanyang buhay for the sake of them, ang ginawa niya, sinawan niya lahat yon, hindi na ginawa nung ganon. Pero pag ginawa niya yon, ang gagawin ng mga Arab, papatayin siya. At once na pinatay siya, totally, wala nang, kasama pati yung mga Israelites, they will have no redemption. They will be punished. They will stop their existence eternally. Okay? So, salamat tayo kay Prophet Aaron because of the divine wisdom that God has put in him by doing a kedosh Hashem, sanctifying the name of God. No? So, hindi siya nagkaroon ng idolatry doon. Mas masigit yung kanang ginawa for the sake of the rest. So, tingnan po natin bakit ang bida natin ngayon sa ating parsha ay si Bezalel. Bakit si Bezalel? Why Bezalel? Because Bezalel was the one who was in charge by God for the construction of the Mishkan, yung tabernacle. Okay? Siya ang ginawang pangunahing persona para magawa ang Mishkan. Siya artist. Artist or architect. Siya ang pinaka-architect, no? Siya ang builder, no? So, sino ito si Bezalel? Ano sa pagkasabi niya? Kay Hor. Bezalel was the son of Hor, or Hor, no? Yung sa translation ay Hor, no? So, he was the son of Hor. Sino naman si Hor? Sino si Hor? Who was Hor? Kalimutan natin si Hor, no? Tandaan natin, no? Ito ang kwento patungkol kay Hor. Okay? So, ito yung misteryosong buhay at kamatayan ni Hor, okay? Ang storyang ito ay kukuhanin natin sa sulat ni Rab Levi of Son, okay? So, sang-ayon sa tradisyon, okay, ang sister ni Moses na si Miriam, ang kanyang asawa, siya ay naging asawang pangalawa ni Caleb. Okay? Son of Jepone. Yan ay sang-ayon doon sa 1 Chronicles chapter 2 verse 19, no? Na si Miriam, ang isa sa kanyang tawag din ay Ephrat, no? At nag-asawa sila ni Caleb after mamatay yung unang asawa ni Caleb, no? And then ang bunga nito ng pag-asawa ni Caleb at ni Miriam ay si Hor. Therefore, Hor was the nephew of Moshe and Aharon. Okay? So, ang unang banggit kay Hor ay nung giyera ng mga Israelita kay Amalek, na kung saan sa panahon ng kanilang giyera, si Prophet Moshe ay itinataas ang kanyang kamay na mayroong tungkod, at pag binababa ito, natatalo sila. Ang kasama niya ngayon ay ang kanyang pamangkin na si Hor, no? Na pag siya nangangalay, inaalalayan siya ni Hor. Hanggang sa maghapon, hindi na bumaba ang kanyang kamay, no? At alam po ba natin na si Caleb din ang tawag ito, doon sa spice, no? Ay siya at si Joshua lamang ang nabupugutangin na hindi sila sumama doon sa wicked na mga spies. Okay? So, mayroon silang great attachment sa Panginoong Hashem. So, si Hor ay isa sa tatlong mga tao na nagpanalangin para sa salvation ng kanilang leader at ng buong Israel sa laban kay Amalek. Sa sumunod ay nakita natin si Hor doon sa kwento na during the 40 days learning session
ni Prophet Moshe sa divine presence, ay kasama doon si Hor sa tinawag, no? That Hor was with Aharon and Hor are with you, no? Nung umakyat si Moses, no? Sinasabi na, ito daw si Aharon at si Hor ay nasa inyo. Whoever has case, let him go them. Okay? So now, ang subsequent and final time na makita natin sa kwento si Hor ay nung panahon na nandoon si Prophet Moshe sa Mount Horeb or sa Mount Sinai na nakikipag-aral sa Panginoong Hashem ay nung nagkaroon ng kasalanan ng golden calf. No, sang-ayon sa Midrash, sa golden calf, ay itong mga Arab Rab ay nag-request ng visual na gusto nila makita talaga na mayroong sasama sa kanilang kasi iniisip nila wala na si Prophet Moshe. Okay? Kita nila doon sa vision na wala na si Prophet Moshe lifeless. So si Hor ang sa kanila ay sumawata. At ano ang ginawa ni Hor? Sangayon sa Midrash, sabi niya, kayo na mga matitigas ang leeg, severe necked, no? Kayo ay mga matitigas ang mga lieg. Okay? Hindi nyo ba alam at hindi nyo manamasdan ang mga milagrong ating naranasan mula pa nang tayo lumisan sa Egypt? And by that, yung mga Arab Rab ay pinatay si Hor. Pinatay si Hor. So si Hor, ang kanyang anak ay si Bezalel. Ang pagtawag kay Bezalel was a reward for the heroism of Hor. So intindihin natin bakit si Bezalel ang tinawag na bigyan ng wisdom to build the sophisticated instruction of constructing the Mishkan. Okay? So, makikita natin dito na si Bezalel, marunong siyang mag-permutate ng Shem HaMephoras, yung 72 na marunong siyang yung divine wisdom, no? Wala tayong ganon. But God, whomsoever He wishes to have that wisdom, magkakaroon siya. Because that is kind of a reward. At yung product na ito, na si Bezalel, was the product of the Kiddush Hashem na ginawa ni Hor, na kanyang tatay. At yung Kiddush Hashem na yan, di baling mapatay siya nitong mga Arab, basta may deklara niya yung totoo na hindi nyo dapat itong ginagawa, itong idol worshiper. In fact, within 40 days, after doon sa Mount Horeb, within 40 days, nagawa nila yung, sang-ayon dito sa ating binabaybay na aralin, nagawa nila yung tatlong heinous crime: idolatry, adultery, and murder. Okay. And who were the causes of this? Arab Rab. Sino yung Arab Rab? Ito yung mga mixed multitudes na ginawa ni Prophet Moshe o isinama ni Prophet Moshe from Egypt. Ito yung mga Egyptians na sinama niya na sila ay sumali sa mga Exodus. Okay? So ito yung mga Arab Rab na tinatawag doon sa Exodus chapter 12. Yung mga Arab Rab. At alam po ba natin na sa panahon ngayon, ang problema ngayon sa buong mundo is because of this Arab Rab. Okay? Kaya itong Arab Rab, ito yung problem ng mga Israelita within, not without. Amalek is kalaban without, kalaban sa labas. Kitang-kita mo si Amalek. No? Yung mga kwan ngayon, yung mga tawag ito, mga violent Hamas at yung iba pang mga suicidal group, no? Sila yung mga enemy outside of Israel. But the greatest enemy of Israel, the Jews, are the Arab Rab. At ngayon, ang Arab Rab ay namamayagpag kahit sa Israel. Okay? So what can we learn from the lesson dito po sa ating binabaybay na aralin, no? Si Bezalel, tinawag po siya ng Panginoong Hashem na binigyan siya ng wisdom and understanding
na maintindihan niya yung mga instruction how to do the Mishkan and all the furnitures, all the utensils that are in, lalo na doon sa sanctuary. No? Yung cherubim. Yung cherubim, no? Meron pa intindihan niya kung paano gagawin yun. Mahirap yun ah. But Bezalel, he knew how to do it because he was given the ability to permute the Shem HaMephoras. At sangayon doon, you have that great wisdom to do it. Okay? So, nagawa yun ni Bezalel. Okay? As a kind of reward to his father being a Kedosh Hashem. Pagpapapuri sa pangalan ng Panginoong Diyos. So, what happens to the doing of Bezalel? Nung mabuo ang Mishkan, yung mabuo yung tabernakulo, it is a sign that the rest of the chaotic situation during the sin of the golden calf was reunited because of the Mishkan that was produced or that was constructed by Bezalel. So nagkaroon ng reunification, nagkaroon ng unity. So ang Mishkan is a project constructed and demonstrated and commanded by God in order for the Israelites to have a harmony in serving God. And also this will happen the next time around ng pag-construct ng third temple. And now this is a worldwide harmony. According to the words of the prophets, magkakaroon ng tikhonim. Sa aklat ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, no? Zechariah, makakaroon ng tikhonim ang whole world, and they will serve only one God. They will serve. They will know that there is only one God. And this God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. When the Messiah comes. When the true Messiah comes. Kasi maraming nagpanggap na Messiah 2,000 years ago, 300 years ago, 500 years ago. Maraming nagpanggap na mga false Messiah. Maraming ina-attributan ng Messiah. In fact, the Tanakh speak the word Messiah 39 times. And the word Messiah, but none of that 39 words, out of 39 words, walang sinasabi nun patungkol sa, directly sa Messiah himself. Okay? So, ang purpose nito is that magkaroon ng unity ang mga Israelita kasama sa yung mga Erev Rab, no? Yung mga Erev Rab, mga mixed multitude. O sa ngayon ay yung mga converts or yung mga righteous Gentiles o tinatawag na Noachites, na magkaroon sila ng uniformity in terms of serving God. Although there are laws that pertains to the Noachites, they have the same belief for the only one God. Hindi po pwedeng at hindi po pwedeng humiwalay ang mga Noachites sa Judaism, sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Sa ngayon sa aklat ni Isaiah chapter, if I will not be mistaken, chapter 56 verse 3. Okay. The foreigners that joined the Israelites will not say that God has separated them from the people of God. Huwag nilang sasabihin ganon. Eh, marami ngayon nagkiklaim ng mga Noahites. Ayaw nilang sumama sa mga Hudyo. So, hindi totoo 'yon, no? Hindi, yun ay isang product yun ng Kilul Hashem. Paglapasangan sa Panginoong Hashem. Hindi pwedeng ganon, no? So now, makikita po natin yung lessons dito. That Bezalel was the product of the Kiddush Hashem of his father Hur. Sa Tanakh, sa Torah, sino ang number one Sino ang number one nagkaroon ng Kiddush Hashem? Paggalang sa banal na pangalan ng Diyos. Sino ang number one? Hindi natin napag-aralan pa. Walang iba kundi si Haran.
Haran. Si Haran. Si Haran. Sino si Haran? Sino si Haran? Anong relasyon ni Haran kay Abraham? Magkapatid. Kapatid yata, oh. Hmm. Magkapatid. Bakit? Anong ginawa ni Haran, no? During the time of Nimrod, okay, ay si amang Abraham tinawag ng Panginoong Hashem na umalis sa Ur of the Kasdim para tawag ito, siya ay tinawag ng Panginoong Hashem na umalis siya doon sa mga idolatrous people, no, ng Kasdim, ng panahong yon. And with him is Haran, no? At si amang Abraham itinapon sa apoy, no, ng mga Chaldeans. Ngayon si Haran ay in-instigate or in-inquest ng mga Chaldeans. Ikaw ay kanino ka? Sa Diyos ng mga Chaldeans? Sa Diyos ni Nimrod? Ikaw ay sa Diyos ni Abraham? Anong ginawa na, no? Ang sinagot niya na Haran. Anong sagot ni Haran? Ang kanyang sagot ay, kung hindi makaligtas si amang Abraham, ako ay sa inyong Diyos. Pero kung makalabas si Abraham sa apoy, ako ay sa Diyos ni amang Abraham. Kaya ang ginawa nila, nilagay din siya Apoy. sa apoy, no? Sa furnace. And he was freed from that fire. Okay? Pero sang-ayon sa ating mga nababasa, siya ay namatay. But according to the Midrash or sa kwento ng kasal sa Talmud, okay? Si Haran namatay sa kanyang bahay. After siya ay makalaya sa furnace of fire. Bakit po? Namatay rin. Namatay rin. Bakit po? Pinilit niya na ganon na dapat hindi siyang mamatay doon sa apoy. Dahil kung doon siya namatay, ay napakalaking kilol Hashem. Iinsultuhin ng Chaldeans ang Diyos ni amang Abraham. Therefore, Dahil hindi siya naligtas. hindi siya naligtas. Nakukuha ba natin yung point? Sangayon doon sa no? Parang sinusubukan nila. So, ganun po, no? So, the first man to have a Kiddush Hashem, pagpuri sa pangalan ng Panginoong Diyos, ay walang iba si Haran. Alam po ba natin na ang product or ang reward kay Haran, ang mga matriarchs na kanyang mga lahi ay maging ninunong nanay ng mga Israelita? Sino ang anak ni Haran? Si Iska. Si Sarah. Sino pa yung isa? Si Milka. Apat na na matriarchs is from Haran. Sila yung reward kay Haran na kanyang ginawa na pagkiddush Hashem. Na sila ay maging righteous women. Became the matriarchs of the Jewish nation, the Israelites. Okay? So much sa ating pinapag-aralan ngayon na si Bezalel ang pinakabida because he was the product of the Kiddush Hashem of his father, Hur. Kayang magsakripisyo ng buhay, no?